Yumuko, sama-sama tayong lumapit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus, we worship you, Panginoon, we glorify your name. Itinataas namin ang dakilang pangalan mo, Panginoon, sa kalagitnaan ng mga lingkod mo na narito, Lord Jesus. Amang banal, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po'y makalapit sa iyo minsan pa ng may kalayaan, Lord Jesus. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit kami narito. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nakarating, Lord Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit kami may panibagong buhay, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit kami may hininga, kung bakit kami may panibagong kalakasan, Panginoon. Kung bakit kami may kagalakan, Lord Jesus, na dumayo, Panginoon, pumunta, Lord Jesus, sa iyong lugar, Panginoon, sa iyong bahay panambahan, Lord God. Lord, salamat po sapagkat naroon ang pag-iingat mo, Panginoon. Salamat sapagkat naroon ang katagumpayan na nakamit namin, Panginoon, sa isang buong linggong nagdaan, Lord Jesus. Lord, salamat sapagkat patuloy mo pong pinapatotohanan, Panginoon, ang sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, sa kawikaan, Lord Jesus, na ikaw ang aming muog at aming sandigan, Lord Jesus. At kailanman hindi po kami mabibigo kung kami ay tatawag sa iyo, Panginoon. Kung kami ay magtitiwala, Lord Jesus, sa kapangyarihan mo at sa lahat ng kaya mong gawin sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Lord Jesus, sapagkat narito kami, Panginoon. Taglay, Lord Jesus, ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Apaw-apaw, Lord Jesus, ang dahilan upang kami po'y magpasalamat, Lord God. Kaya naman salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na kami po'y makapagtaas ng kamay ng aming mga tinig sa iyo, Panginoon, na maawitan ka po namin, dakilang Diyos. Sapagkat ang nais po lamang namin, Lord God, ay mapapurihan ka sa buhay namin, Panginoon. Tanda ng aming mga pasasalamat, Lord Jesus, sapagkat buhay ka, Lord God. Kumikilos ka, Panginoon, at higit sa lahat may katugunan ang aming mga panalangin, Lord Jesus, kung kami po'y umaasa sa iyo, Panginoon. Lord God, sa mga oras na ito, kami po'y nagpapakumbabang patuloy, Panginoon. Lord, ang aming pong dalangin, Lord Jesus, higit sa ano paman, Panginoon, ikaw ang patuloy na sumiyasat sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, nababatid mo po, Panginoon, ang laman ng aming mga isip, Lord God. Ang laman ng aming mga puso, Panginoon. Ang desire namin, Lord Jesus. Ang aming mga plano at layunin, Lord God. Lord, ang aming pong dalangin na ikaw ang siyang patuloy na kumatagpo nito, Panginoon. Ano man po, Lord Jesus, na mga bagay na nakikita mo na nakapaglalayo sa amin, Panginoon, sa iyo. Lord, sinusuko po namin itong lahat sa iyo, Lord God. Lord, mahina po kami. Inaamin po namin, Panginoon. Nagkukulang po kami, Lord Jesus. Lord, paminsan nakakagawa kami ng mga bagay na hindi naaayon sa iyo, Panginoon. Bagaman ito'y aming sinasadya o maging ito, Panginoon, ay lingid sa aming kaalaman. Panginoon, patawad po, Panginoon. At ang aming pong dalangin, Lord God, na ikaw ang siyang patuloy na luminis sa amin, Panginoon. Isinusuko po namin ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Ang aming pong dalangin na kami po'y patuloy na makalakad sa iyo, Lord Jesus, na may linis, Panginoon, ayon sa nais mo, Panginoon. Nang sa gayon maging kalugod-lugod po kami, Lord Jesus, sa aming pong paglilingkod, Panginoon. Lord, wala pong halaga ang lahat ng mga bagay, Panginoon, kung hindi po ito namin gagawin, Lord Jesus, ayon sa naisin mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman ang aming dalangin, tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-meet, Lord Jesus, ang mga naisin mo sa buhay ng bawat isa, na makalakad kami, Panginoon, ayon sa nais mo, Lord Jesus. Lord, guide us, Panginoon. Samahan mo po kami, akayin mo po kami, Panginoon, tungo sa kaliwanagan mo, Panginoon. Na sa kabila ng pagiging mahirap nito, Lord Jesus, maging handa po kami na i-take yung challenge, Lord Jesus, na kami po'y lumakad sa makipot na daanan patungo sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin na ikaw ang magbibigay sa amin ng kalakasan upang pagtagumpayan ang lahat ng bagay na hindi anang anumang offer ng mundo, Panginoon. Bagkus unahin, Lord God, ang mga bagay na nakalulugod sa iyo, Lord Jesus. Lord, sa mga oras po ito, itinataas po namin ang aming mga sarili sa iyo, Lord Jesus. Lord, salamat po sapagkat patuloy, Lord God, na ikaw ang siyang nagpo-comfort po sa amin sa tuwing kami po ay nalulungkot, Panginoon. Lord, salamat sapagkat patunay ang patutuon ng mga anak mo na buhay ang kagalingan sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord Jesus, sapagkat ang saya na meron kami ay katunayan, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nag-meet, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan sa lahat ng aspeto ng aming buhay, maging sa pinansyal, sa aming emosyonal, Panginoon, Lord, sa physical, Lord Jesus, at higit sa lahat, Panginoon, sa aming pong
spiritual na buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Lord Jesus. Ang aming pong dalangin, Panginoon, Ikaw ang patuloy pong tumawag sa amin, Panginoon. Ikaw ang magbigay sa amin ng sensitibong pandinig, Panginoon. Marinig namin ang panawagan mo, Panginoon. At kami po'y makasunod sa iyo, Lord Jesus. Lord, ang aming pong dalangin din po, nabuksan mo po ang aming mga spiritual eyes, Panginoon. Nang sa gayon makita po namin ang hayagan ng layunin mo sa buhay namin, Panginoon. At hindi po kami madaya, hindi po kami mabulang, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, ang ino-offer sa amin ng mundo, Panginoon. Lord, ang aming pong dalangin na Ikaw ang magbigay sa amin, Panginoon, ng lakas upang gawin ang lahat ng ito, Panginoon. At maging mabuti po kami, tagapamahala, Panginoon, ng mga bagay na pinagkatiwala mo po sa amin, Lord Jesus. Hayaan mo rin po na magampanan namin ang aming trabaho, Panginoon, na humayo, Lord Jesus, upang maghatid pa, Panginoon, ng mas maraming kaluluwa sa iyong paanan, Lord Jesus. Lord, hindi po namin kakayanin ang lahat ng ito kung wala ang tulong mo, Panginoon. Kaya naman, Lord, narito po kami, nagpapakumbaba, Lord Jesus. Ikaw po, Panginoon, nawa ang siyang patuloy na tumulong sa amin, dakilang Diyos. Ngayon din, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang Grace from Heaven Church, Panginoon. Ang aming mga tagapamuno, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat Ikaw ang nag-appoint ng mga taong ito, Lord Jesus. Ikaw ang naglangis sa kanila, Panginoon, upang pamunuan kami, Lord God. Lord, alam po namin na hindi rin po madali, Lord Jesus, ang pamahalaan, Panginoon, ang templo mo, Panginoon. Lord, marami pong challenges, Lord Jesus. Marami pong pagsubok, Panginoon, na dumadating na minsan, Lord God. Napapaisip po ang mga anak mo, Panginoon, kung kakayanin pa po namin, Lord. Subalit salamat, Lord Jesus. Sapagkat sa lahat ng iyon, Panginoon, wala pong isang beses na nabigo ang mga anak mo, Panginoon, sa tuwing kami po'y tumatawag sa iyo, Lord Jesus. Lord, salamat sapagkat Ikaw ang nagre-refresh ng aming mga isip, Panginoon, na lahat ng bagay hindi namin dapat problemahin, Panginoon, sapagkat kami ay tagasunod mo lamang, Panginoon, at Ikaw ay ang may akda, Panginoon, ng lahat ng bagay, Panginoon. Lord, ang aming pong dalangin, patuloy mo po kaming paalalahanan, Lord Jesus. Patuloy mo po kaming kausapin sa aming pong mga quiet times, Panginoon. Lord, dalangin po namin na Ikaw ang patuloy na sumama sa amin sa lahat ng aming pupuntahan, Panginoon. Ang anointing power of the Holy Spirit, Lord Jesus, ang siyang makamta ng mga anak mo, Panginoon, ng mga hinirang mo, Panginoon, na siyang tumatayo, Lord Jesus, nagre-represent sa iyo, Panginoon, sa pagtayo sa harapan, Lord Jesus, na binigyan mo ng katungkulan, Panginoon, na ipahayag, Lord Jesus, ang kabutihan mo sa mga anak mo na nakikinig, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat ang power, Lord Jesus, ay pinaggaloob mo po sa kanila, Lord God. Ang aming pong dalangin, Panginoon, patuloy po silang maging vessel, Panginoon, empty vessel, Lord Jesus, nang sa gayon dumaloy ng patuloy, Lord God, ang pagkilos mo sa pamamagitan ng kanilang mga buhay, Panginoon, na maging pagpapala po sila kung saan mo man po sila dalhin, Panginoon, maging pagpapala po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang hawakan, Lord Jesus, sa lahat ng tapakan ng kanilang mga paa, Panginoon, sa lahat ng makarinig ng kanilang mga tinig, Lord Jesus. Lord, salamat po. Salamat sapagkat naroon ang pagsama ng iyong Santong Espiritong Banal, Panginoon, sa kanila sa lahat ng oras, O Diyos. Lord, gayon din po, Panginoon, ang mga manggagawa mo na narito, Panginoon. Lord, batid mo po ang kinalalagyan ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, kung meron man po sa amin nangihina, Lord Jesus, Lord, dalangin po namin na Ikaw, na siyang aming tagapagpalakas, Panginoon, ang siyang kumatag po sa amin, Lord Jesus. Lord, kausapin mo po kami sa mga bagay na hindi po namin naiintindihan, Panginoon. Sa mga tanong namin, Panginoon, Ikaw, Lord Jesus, ang magbigay sa amin ng kasagutan, Panginoon. Lord, gumamit ka ng mga tao, Panginoon, na aabot sa kanila, Panginoon, sa amin, Lord Jesus. Kung kami man po ay naliligaw, Panginoon, sapagkat ang nais lamang po namin, Lord God, ay magawa kung ano yung nais mo na bilang Diyos. Lord, palakasin mo po kami sa aming pananampalatayang, Panginoon. Hayaan mo po na umabot sa punto, Lord Jesus, bago ang iyong pagdating na lahat ng miyembro ng Grace from Heaven Church ay magkaroon ng lakas ng loob upang tumayo sa harapang ito, Panginoon, upang magpahayag ng kabutihan mo, Panginoon, upang ipahasik, Lord Jesus, ang salita mo, Lord God. At magkaroon po kami ng lakas ng loob na abutin, Panginoon, yung mga anak mo na wala pang pagkakakilala sa iyo, Panginoon. At makatid po sila, Panginoon, dito sa templo mo, Lord Jesus. Makasama namin sila sa amin pong pagpupuri sa iyo, dakilang Diyos. Lord, salamat po, salamat po, salamat po. Sapagkat hindi man po namin banggitin, Panginoon,
Alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa, Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon, at nananampalataya sa mga bagay na kaya mo pong gawin sa buhay namin, dakilang Diyos. Lord, gayon din po, itinataas namin ang bansang Pilipinas, Panginoon. Ang aming mga karatig bansa, Panginoon. Lord, panay-panay na po ang mga sinyales, Lord Jesus. Ang mga tanda, Panginoon, ng nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Lord, tuloy nga po, wala pong dahilan upang kami po'y matakot, Panginoon, sa pagbabalik mo. Bagkus excitement ang aming naramdaman, Panginoon. Subalit, Lord, naroon po ang aming kalungkutan sapagkat marami pang hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, ang aming pong dalangin na maging kaisa kami, Lord Jesus, sa pag-abot po sa kanila, Panginoon. Sa mga karating naming bansa, Panginoon, na iba pa ang paniniwala, Panginoon. Lord, gumamit ka ng mga manggagawa mo, Panginoon, na ipapadala sa iba't ibang bansa upang ipangaral ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, dakilang Diyos. Nang sa gayon, Panginoon, mas maraming kaluluwa ang madala, Lord Jesus, sa iyong paanan, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po. Sapagkat anuman pong nangyayari sa paligid namin, lahat po yun ay naaayon sa nais mo, Panginoon. At naaayon po yun, Panginoon, sa nakatakda na iyong muling pagbabalik, Panginoon. Lord, salamat po. Sapagkat buo po ang aming pagtitiwala, Lord Jesus, na makakasama ka po namin, Lord Jesus, sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Nakasama kami, Panginoon, sa iyong pag-akyat sa langit, Lord Jesus. Na walang isa sa amin, Panginoon, ang maiiwan, Lord God, dito, Panginoon, upang maghirap, Lord Jesus, sa iyong pagdarating muli, Panginoon. Bagkus, matatagpuha po namin, Panginoon, ang katiyakan ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, dakilang Diyos. Lord, salamat po. Salamat po. Patuloy mo po kaming i-remind sa promise mo na yan, Panginoon. Nang sa ngayon magkaroon kami ng ibayong kalakasan, Panginoon, sa araw-araw, Lord Jesus, upang harapin ang mga challenges, Lord God. Lord, narito po kami, Panginoon. Sama-sama po namin itinataas ang mga anak mo na wala rito sa lugar na ito, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, na wala pong limitasyon ng iyong kakayahan, Panginoon. Ikaw ang nakababatid ng kanilang mga kalagayan, Lord Jesus. Kung sila man, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman, Panginoon, ibangon mo po sila, Lord Jesus. Kung sila man, Panginoon, ay nagluminganan, Panginoon, kausapin mo po sila, Panginoon. Nang sa gayon, makasama po namin silang muli sa aming pong pagpupurit, pagsamba sa pangalan mo dito sa templo, Lord Jesus, na iniwan mo, Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat ngayon pa lamang, tiniklaim na po namin ang katagumpayan ng lahat ng panalangin ito, Panginoon. Lord, salamat ka sa kasagutan, Lord Jesus. Lord, hayaan mo po na buong tiwala po namin ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga at tanghali po. Tanghali na po, umaga pa, no? Umaga pa. Sa ating lahat, salamat po sa mga testimony ng bawat isa na nagbibigay encouragement, ano? Nakakatuwa kasi talaga pag pinapahayag natin yung mga naranasan natin sa buhay na tayo pinagtagumpay dahil po sa ating Panginoong Diyos. Amen? So, natutuwa po tayo doon at nagbibigay kalakasan din po ito sa iba. Alam niyo po ba na ang testimony is kapangyarihan din po para magbibigay ng lakas doon sa mga kapatid din po natin ng hihina. Na sa kabila ng lahat ng iyan, ay mayroon din mga kapatid tayo na parang gusto na rin sumuko, di ba? Hindi sabi ka ni Pastora, alam mo kapatid, minsan gusto ko lang sumuko. Oo ka naman. So, tingnan po natin yung lingkod ng Diyos, talagang naka-experience din talaga na sabi nga ni Zadil, parang napupuno ka na, dumating na napupuno ka na. Okay? So, hindi lamang si Pastora, even ako sa buhay ko talagang sabi ko, Lord, wala na bang iba? Wala na ba na pwede mag-handle? Kasi talaga ang buhay talaga ng pastor ay maraming struggle, di ba? Kaya nga ipanalangin niyo po kami, huwag niyo pong sabihin na malakas kami, di ba? Malakas si Lord. Amen? So, kailangan natin si Lord. Kaya pag-pray niyo kami mga servant, katulad ng prayer po ni Kuya G, talagang sinasama sa prayer yung mga lingkod ng Diyos dahil talagang
kung wala pong namumuno, ano na po ang mangyayari po sa body of Christ. So, mahalaga po na ipagpipray kami mga kapatid, mga lingkod ng Diyos, para kami po ay magpatuloy, lumakas, tumibay ang aming pananampalataya, at higit sa lahat makapaglingkod sa Panginoon. At hindi lamang po yan, di ba? Maabot pa yung mga tao na wala pang kakilala sa Panginoon. Amen? Amen. So natutuwa ko dahil talaga nakita natin ang improvement ng Banaba. So nakakatuwa po sa inyo dahil talagang ang Lord ay gumagawa. Diba? Sabi nga, God will make a way. So hindi tao ang nagpapadami sa atin, kundi ang Diyos. Amen? Kasi kahit anong sikap natin, kung wala ang tulong ng Panginoon, parang wala rin pong nangyayari. Kaya mahalaga yung sipag natin, samahan po natin ang samahan natin ang panalangin palagi para tayo samahan at pagtagumpay ng ating Panginoon. Okay? So ngayon dinako na tayo sa Word of God. Okay? So bakit dito sa Roger? Ikaw naman yan. Yeah. Okay, sanay ako sa walang electric fan. Mahina kasi yung aking health pag nakatutok sa akin yung electric fan. Okay, so kung mayroon kayong Bible, open your Bible in book of Psalm 35 verse 27 or Awit 35 versikulo 27. Sabi nga sa Tagalog, 35. Diba? Sabi nga, minsan isa-isa sa mga Tagalog, ano? Awit, kapitulo 35, versikulo 27. Ayan. Okay, nasanay tayo sa English. Psalm 35 verse 27. Mas madali kasi maintindihin o banggitin, ano? Yung Psalm. Mayroon ba kayong Bible dyan sa ano? Sige nga. Pwede mo gusto ko sana yun sa USB, di ko lang ilagay. Okay, sabi po sa Awit, kung wala pong Bible, kayo, ano? Kinig ko kayo ng maigi. Ang nagsasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa. Si Yahweh, tunay na dakila, sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ngayon sumadaling manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, napakapalad po namin dahil ang salita mo ay malaya po namin babasa, kapag-aralan, at higit sa lahat, gusto naming matutunan upang lumago, umunlad ang aming pananampalataya sa iyo. Ngayong umaga, O Diyos, samahan nawa kami sa pagbulay-bulay ng mga salita mo, turuan kami ng mga bagay na makalangit, upang sa ganun, Panginoon, ay maging pagpapala kami sa libo-libong tao. Samahan kami ng banal mong Espiritu nang siya magatid sa bawat pandinig namin at higit papunta sa aming puso. Ito po'y tumubo, lumago at magbunga po ng sagana. Gamitin mo ako, Lord, bilang daluyan ng iyong pagpapalang espiritual sa bawat mga anak mo na nandito ngayon. At hayaan mo, Lord God, ikaw patuloy mataas, matanghal sa aking buhay. Aking panalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat na makinig ng Word of God ay magsabi lang, Amen. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoong Diyos. Balikan po natin yung text na ating pong binasa kasi namangha din po ako dito sa Word na to. Okay? Talagang nagkaroon ito ng impact or encouragement sa akin yung Word na to in Psalm 35 verse 27. Sabi po dyan, Mangagsasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa. Si Yahweh, tunay na dakila, sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Ano po napansin nyo doon sa tekstong to, sa passage na yun? Okay? Sa Awit 35 verse 27. Ano agad yung napansin po doon? So pinakita diyan na may taong natutuwa. May Diyos na natutuwa sa kanyang paglaya. Okay? Sabi ko diyan. At sabi diyan, si Yahweh na tunay na dakila, sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Amen? Okay? Kung tingnan po natin na mainam yung passage, ang ating Diyos pala ay natutuwa sa kanyang mga anak na nagtatagumpay sa kanilang mga buhay. Agree ba kayo nun? Okay? So hindi lamang pala ang magulang, hindi lamang pala ang asawa o ating mga magulang, o nanay, or tatay, or daddy, or mommy, ang natutuwa kung tayo na mga anak ay nagtagumpay sa ating pong mga buhay.
Hindi lamang sila, even pala ang ating Diyos na manlilikha, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, siya pala ay tuwang-tuwa na ang kanyang anak nakikita niya ay nagtatagumpay sa lahat ng aspito ng kanyang buhay. O siguro ngayon si Pastor Rabi, natutuwa siya kay Paulo. Ano yun? Amen? Walang magulang na hindi natutuwa na kanyang anak ay naging successful sa buhay. Amen? Even si Kuya Jay, tuwan-tuwa rin yung mga parents mo niya. Amen? So, mayroon na siyang business at nagdaragdag pa. So, kung i-cut up natin mamaya yung kanilang mga experiences sa buhay, na maging daan ito para tayo ma-inspire. Okay? Hindi natin sila sisiraan, kundi gamitin natin yung buhay nila kung paano sila naging successful sa buhay na sa tulong ng ating Panginoon. Kung sila'y nagtagumpay, pwede rin po tayong magtagumpay. Sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, huwag dapat tayong magsawang mangarap. Amen? Dahil ang Diyos pala ay natutuwa. Siya pala ay natutuwa sa mga anak niya na naging successful sa buhay niya. Kaya sa umagang ito, ang pag-uusapan natin yung salitang mangarap ka. Okay? Mangarap ka. Huwag tayong magsawang mangarap. Amen? Ang pangarap, sabi ng iba, wala daw overdose. Walang bayad. Tama po ba? Pero kung tayo, habang binabasa natin yung salita ng Diyos na hindi lamang pala parents natin ang natutuwa, even yung ating Diyos, pag tayo naging successful sa buhay, natutuwa din pala ang ating Panginoon. At huwag tayong papayag na isilang tayo sa mundong ito na magdidildil ng asin, mamatay, magdidildil pa rin ng asin. Papayag ba kayo, mga kapatid? No. Tayo mga anak ng Diyos. Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin na maging prosperous yung buhay natin, maging successful yung buhay natin. Yun ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag tayong magsawang mangarap sa buhay. Kahit ka matatanda, nangangarap pa, amen, mga kapatid. Diba? May natutuwa nga ako mayroon na akong nakita itong year lang na to. Nagtapos siya sa kanyang kolehiyo. Nasa 60 plus na siya. Diba? Nasa 60 plus na po siya. Nagtapos siya sa kanyang pag-aaral. Pero dahil nga nangarap siya, hindi niya iniisip yung edad niya. Ang iniisip niyang matapos niya yung kanyang pangarap. Amen. Si Pablo nangarap din sa buhay niya. Si Pablo bilang lingkod ng Diyos, gamitin po natin yung buhay niya bilang isang patutuo na kung saan siya po'y nangarap din sa buhay. Ano yung pangarap po ni Pablo? Ang pangarap niya, ma-fulfill niya yung plano ng Diyos sa buhay niya. Amen. Tayo pong mga anak. Sino ba mga anak dito? Taas nga kamay. Wow, dami. Lahat tayo mga anak. Ang tanong dyan, na-fulfill na kayo yung pangarap ng mga magulang natin sa atin. Okay? Diba? Natapos naman natin yung ating mga pangarap ng mga magulang sa atin. Diba? Hindi pa. Diba? Pero ang mga magulang, patuloy pa rin nangangarap para sa kanyang mga anak. Kaya yung mga magulang natin, todo kayod, todo tipid, para lamang ang kanyang anak ay makapagtapos sa kanya pong pag-aaral. Okay? So, hindi na siguro ako magpatayo dito na magpatotoo dahil nakilala nyo naman siguro mga binanggit kong tao paano sila naging successful sa buhay. So, tatlong bagay na gusto kong i-share sa inyo about bakit kailangan nating mangarap. Number 1, ang pangarap ay parang maraton. Ang pangarap ay isang parang maraton. Sino ba nakasali dito ng maraton? Okay? O si Kuya J. Alam niyo po ba na ang maraton ay isang tagisan o patatagan o patibayan? Okay?
Ito pala ay tag-isa ng patatagan, patibayan tulad ng labanan, takbuhan, or barilan. Ganun pala ang marathon. Tungayan pa natin dyan mamaya. So kung atin pong tungayan, yung takbuhan, ang sabi po dito, ang takbuhan o pag-uusapan natin ito po, mayroon pong long distance running race na 26.2 miles or 42.1 kilometers. Hindi ko masyado may paliwanag sa inyo mga kapatid kung gaano ito kalayo o gaano ito kahaba. Miles po pinag-usapan dito, ano? So, mayroon siyang 26.2 miles. Sinisearch ko lang naman po ito. Alam niyo po ba ang pangarap? Sabi nga sa ating pag-usapan ay parang marathon. Pag ito pala ay marathon, hindi kailangan dito ang pabilisan. O, anong nalang ni Kuya Chi kasi na-experience yun. Hindi kailangan dito ang pabilisan. Ang kailangan pala dito yung patatagan. Patibayan. Ganon sa pangarap mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Hindi mahalaga kung paano mo simulan ang iyong pangarap. Ang mahalaga, matapos mo ang iyong pangarap. Sabi ko kanina na ang takbuhan, yung takbuhan o yung marathon ay hindi kailangan ng pabilisan. Okay? Patatagan. Kaya pala nung pinanood ko yung video ng marathon, parang lang silang nagdadaging konti. Ganun lang pala. Kasi pag mabilis pala yung takbo mo, may tendency na hindi ka makarating sa finish line. Mapapagod ka kagad. Mapapagod ka kagad. Kaya nakakatuwa yung matatanda na may pangarap sa buhay na kahit 60 years old na nagtapos sa pag-aaral na hindi niya tinignan kung paano niya simulan na matapos ang kanyang pag-aaral. Ang tinitingnan niya, makapagtapos siya sa kanyang pangarap. Hindi lamang pag-aaral ang pangarap mo kapatid. Pwede ka mangarap na maging businessman, maging businesswoman. Pwede ka mangarap din mag-abroad or maging empleyado ka na lang. Pwede naman. Ang kailangan lang dito, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, matapos natin yung ating mga pangarap. Papayag ka ba na manatili ka na lang empleyado? Hindi ka ba nangarap na maging owner ng isang company? Na maging freelancer? Na walang mag-uutos sa'yo, kundi ikaw na ang mag-uutos. Amen! Sabi mga ng mga preacher, tayo daw ay hip, tayo daw yung ulo, mga Kristiyano. Hindi daw tayo buntot. O mapalupit. So, dapat tayo pala dapat ang nag-lead. Dahil binigyan tayo ng Lord ng wisdom, ng knowledge, kung paano natin handle ang mga bagay na tama para yung mga tao ito madala natin sila sa tama. Kaya mangarap tayo, mahal kong kapatid sa Panginoon. Huwag mong tingnan kung paano mo simulan. Huwag kang dumipindi sa pangako ng tao. Huwag kang dumipindi sa sinasabi ng tao. Dumipindi ka sa Diyos at sa kalooban mo na magtiwala ka sa Diyos at sa sarili mo. Kaya mo yan. Maraming tao nagtapos na hindi kailangan ng tulong ng magulang. Maraming tao naging successful na hindi kailangan ng tulong ng ibang tao. Dahil po, mayroon silang pangarap sa buhay nila. Amen, church? Maraming nagtapos. Hindi naman kailangan na susunduan ng parents. Anong ginawa nila? Nagtrabaho sila. Okay? Nag-working student sila. Dahil gusto lang nilang makapagtapos. May kilala kong estudyante, ngayon nagtapos na, 1 taon nagtrabaho, nag-ipon. Pagkatapos sa 1 taon nag-aral. Nagtapos mag-aral, nagtrabaho rin ng 1 taon, tapos 1 taon, nag-aral ulit. Di ba? Imagine yung heart niya, tigil ng tigil siya sa pag-aaral, pero dahil may pangarap siya, natapos niya ang kanyang pag-aaral. Pwede yun pala. Di ba? Pwede. Magtrabaho ka ngayon, ipunin mo. Tapos mag-enroll ka next year. Di ba? Kasi mayroon kang pangarap sa buhay. Huwag tayong magsawang mangarap.
Gawa 20:24. Ang sabi po ng Gawa 20:24, sabi po dito sa talatang ito, subalit, sabi ni Paul, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Tingnan nyo ha. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Tingnan nyo yung heart ni Paul. Kaya huwag mong tingnan kung mahirap ka, kung mayaman ka. Ang importante, mangarap ka, may pangarap ka, at ang pangarap ito, huwag mong tingnan sa kakayahan mo, ang kakayahan ng Diyos, ang tutulong sa'yo para maging magtagumpay ka sa buhay. Ang importante, matapos mo yung pinapangarap mo. Gusto mo maging tumulad kay Paulo? Why not? Si Paulo, marami ng negosyong tinayo yan. Tama ba, Paulo? Pero hindi siya sumuko. Kasi pag sumuko ka, talo ka. Diba? Sabi nga ng Bible, man without vision is perish. Diba? Mabigat. Kung wala tayong pangarap, wala tayong goal, wala tayong mithin sa buhay, walang patutunguhan na maganda ang ating buhay. Kung nabigo ka ngayon, tumayo ka ulit. Bumangon ka. Amen? Diba? Habang may buhay, mayroong pag-asa. May Diyos pa tayo. Mas lalong may pag-asa. Di ba? Mayroong ginawa kong message ka ang failure, dapat gamitin mo pala yun, inspirasyon, para magpatuloy ka. Huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Ayoko na mag-apply. Lagi na lang akong di tinatanggap. O, tingnan mo. Hihinto ka na kagad. Napakahina ng ating pananampalataya. Mayroon tayong Diyos. Di ba? Naalala mo sinabi ni Gian ng last month pa yung pagtotoo nila, yung mayroon sila na pinturahan yata na ang hirap gayahin. Diba? Naalala niyo yun? Sino nagbigay ng solusyon? Si Lord. Tinaas Lord. Hindi na namin talaga kaya to. Amen. Pag hindi mo na kaya, matutupad po yung verses nyo kanina. He is a strong tower. He is our refuge. Na siya ating sandalan, matatakbuhan sa lahat ng panahon in times of needs. Pag wala ng solusyon, kay Jesus lagi ang huling solusyon. Nakakalungkot lang lagi naman si Jesus na uhuli. Dapat nga inuuna. Amen! Dapat inuuna natin si Lord, hindi laging inuhuli. Pero mabait ang Panginoon. Amen? Napakabait ng Diyos. Kasi nung napag-aralan namin nung last week din, yung buhay ni Jonah. Kinali si Jonah, sa huling sandali, sabi niya sa verse niya, sabi niya, sa isang yugto na lang ng kanyang hininga. Ibig sabihin, mamamatay. Kasi nandun siya sa ilalim ng isda, di ba? Wala kang assurance sa mabuhay ka doon. Sabi niya, sa huling yugto ng kanyang hininga, sabi niya doon, naaalala niya si Yahweh. Okay? Naaalala niya si Yahweh. At nagbalik loob siya. Tumawa. At hindi siya nabigo. Binuhay siya. Niluha siya ng isda, di ba? Di ba? Imposible. It's a miracle, di ba? Talagang makita natin ang ating Diyos in times of need. Nandyan siya palagi. Kayo nagpatuto rin kanina, kayo nag-share. Nasa panahon parang gusto mo nang sumuko, gusto mo nang bumigay, gusto mo nang tumigil. Nandyan pala si Lord para tulungan ka, para makaahon sa kalagayan mo yan. So ganun pala, kailangan nating mangarap. Kung ganun si Paul, tapusin natin yung pangarap natin. Amen? O, sino dito nangarap na maging piloto? Diba? Sabi ko kanina, wala namang masamang mangarap. Amen? Ang mahalaga, mayroon kang pangarap. At dapat pag may pangarap, mayroon pong pagpupursige. Okay? Pangalawa, hindi kailangan ang pabilisan dito. Ang importante ay mayroon tayong disiplina. Okay? Pag tayo pala ay nangarap, hindi kailangan tayo magmamadali, church. Kung 80 years old ka na, natapos mo yung pangarap mo, ay okay lang yun. Ang mahalaga, natapos mo, amen. Okay? Ang mahalaga dito, kung mayroon kang pangarap sa buhay mo, kailangan natin disiplinahin yung sarili natin. Okay? Gusto mo magtapos sa pag-aaral, kung palagi ka lang nasa mall, di ba? Kumakain ng mga mamahaling pagkain, anong mangyayari sa pangarap mo? Abay, kailangan mo magtipid.
disiplinahin natin yung ating sarili dahil mayroon kang goal. Mayroon kang ini-aim. Amen? Di ba? May kilala nga akong tao. Ito pa, kilala akong tao talaga to. Di ba? Talagang giver siya sa kanyang mga katrabaho. Di ba? Talaga pagdating na sweldo, pinapakain niya. Ganon yung heart niya. Pero nang nagkaroon na siya ng asawa, hindi na niya ginagawa yon. Parang nalulungkot yung mga kasama niya. Grabe naman si ZR. Kuna, ZR na lang. Ano? Grabe naman si ZR. Damot na ngayon. Diba? ZR pala yun. Alam. So ngayon, pinrangga sila. Sabi niya, mga kapatid, mga kaibigan, pagsisyan na po, na hindi lang na kayo may tipitik. Kasi may pangarap ako sa pamilya ko. Tama? May pangarap siya. Diba? Yung kasiyahan, ikaw mismo ang mag-handle nun. Hindi yung kasiyahan ang mag-handle sa'yo. Okay? Ang kagandahan nito, pag natapos na yung pangarap mo, at kumita ka na, at sumildo ka na, yung gusto mong kainin, magagawa mo na. Kasi tapos ka na, at may sweldo ka na. Amen ba? Kung sa panahon may pangarap ka pa ngayon, kailangan mo muna magtipid. Amen, church? Kailangan mo magtipid, huwag mo na gastos ng gastos. Kung may baon na binigay sa'yo ng marunong, itipid mo yun. Sikapin mo na hindi ka gastos ng gastos. Ang problema sa ating mga estudyante ngayon, ayaw pa mag-aral sa malapit, gusto pa doon sa malayo. Di ba? Gusto pa sa malayo. Bakit gusto mo doon, anak? Kasi maganda kasi doon. Marami akong ma-experience. Alam niyo naman, na pag nandoon na, maraming temptation. Di ba, lalo kung malapit kayo sa mall? Maraming temptation yan. Maraming pagkain, di ba? So yung mga bagay na dapat nating matutunan, kailangan disiplinahin natin yung ating mga sarili. Ito sa church natin sa Upper Deck talagang pinagmamalaki ito yung ating mga kapatid. Nagtapos si Chuck, ang baon niya 8 pesos lang. Okay? 8 pesos. College yan, ha? Hindi siya kumakain sa kantin. Kahit lunch, siya kumakain sa CR. Ang kinakain niya, candy na lang. Purihin ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang pangarap, mahirap man ang buhay niya, nakatira ngayon siya sa condo. Sa ano pa? Ito pa sa Green Hills. Imagine, ha? Ito yung mga taong may pangarap sa buhay. Si Zen, kilala niyo ba si Zen? Diba? Si Ate Jean ninyo. Okay, si Ate Jean ninyo, alam niyo yung buhay niya, mahirap din sila. Bihira siya pumapasok. Pumapasok siya sa TIP, walang baon, walang kain. Kaya lagi siyang bumabagsak. Kasi pag tayo pala walang kain, tapos yung utak natin na-pressure na sa pag-aaral, bigla lang siya nagko-collapse. Natawag yung school, o dadalhin mo na siya sa clinic, tapos nalaman na walang kain, pakainin siya, diba? Tapos natawag sa parents, please po, pick upin yung anak nyo or apunin nyo. Kasi po, bumaksak sa school. Imagine, naawa sa kanya ang TIP. Dahil porsigido siyang mangarap. Matapos yung kanyang pangarap, binigyan siya ng trabaho sa TIP. At ngayon, nagtapos siya sa tulong ng Panginoon. Poverty is not a hindrance to success. Tandaan nyo lang yan, ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay ng buhay ng tao. Kundi, gawin mong inspirasyon ang kahirapan para maging patagumpay kang Kristiyano. Amen? Nandiyan naman kayo mga kapatid. Ganun dapat tayo. Huwag kailangan yung mabilisan, kailangan disiplina sa sarili lang. Diba? Huwag mo na magpaligaw-ligaw. Diba? Huwag mo na din mga boyfriend, mga girlfriend, huwag mo na yan. Diba? Talagang nagtapos ka na, at mayroong trabaho ka na, at kumikita ka na, madali na lang magka-boyfriend tsaka girlfriend. Amen? Nandiyan ba kayo mga kapatid? Diba? May pangarap ka sa buhay. Di ba? Ang pangarap mo naman siguro hindi huwi ka nanay. Di ba? Huwi ka tatay, di ba? Hindi naman. Di ba? Kaya ikaw, kung may pangarap ka, isang tabi mo muna yung feelings.
dito lang muna, kipin lang muna. Sabihin mo na lang kay mama, na in love na ako. Sige na anak, kaya mo yan. Sa mama mo lang sabihin ha. O kaya sipahin ka ni papa mo eh. Diba? Wala namang masama yun, nagsabi ka ng totoo, at least nailabas mo yun. Sino ba yan anak? Ano ba, gwapo kasi. Wala talaga gwapo, kaya na-in love ako. Anak, pangit yung ugali, okay lang ma. Ang gwapo naman, di nababago yung ugali ng ma, nababago eh. Mayroon pang mga alim na. Yung mga kabila ng Kristiyano, ano, kasi yung gwapo daw, hindi nababago. Pero yung ugali, nababago. Ay kapatid, huwag gano'n ha. Sa Christian, sa Bible ha, hindi gano'n. Huwag kayong mga makipapatong sa inyong kauri. Okay, tandaan nyo, kakulo mo tayong lahat. Hallelujah, glory to God. Okay, tuloy lang natin yung mga bagay para ma-inspire naman yung ating mga kapatid. Now, please, kung may pangarap ka, isang tabi mo na yung feelings. Amen? Amen. Darating din yan. Hindi ka mauubusan ng lalaki. Hindi ka mauubusan ng babae. Amen? Di ba? Hindi ka mauubusan. Di ba? Hindi ka mauubusan ng lalaki. Hindi ka rin mauubusan ng gwapo. Di ba? Marami mang gwapo. Amen? Kaya lang, karoon lang muna, isipinahin natin yung sarili natin, yung mga bagay na sagabal sa ating mga pangarap. Isang tabi muna. Okay? Focus tayo sa ating mga pangarap. 1 Corinthians 9 verse 26. 1 Corinthians 9:26, sabi po ni Paul, lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Amen? Lahat tayong manlalaro. Di ba sabi na, marathon to, di ba? Takbuhan. So tayo pala, pag sumali tayo sa takbuhan, sabi natin, pag sumali tayo sa pangarap, o mayroon tayong pangarap, kailangan pala natin may pagpipigil sa sarili. Tama? Kasi kung hindi natin disiplinahin yung ating pong mga sarili, hindi tayo makakarating sa ating mga pangarap. Amen? At ano pa sabi nito? Hindi kailangan ang inggit, kundi gawing inspirasyon upang lumaya at magtagumpay. Tama? Amen. Kasi minsan naiinggit tayo, no? Gawin mo lang inspirasyon yun. Di ba? Si Petra, naiinggit ka dahil nagtayo ng negosyo ng banana Q, yumaman. Abay, gusto mo rin magtayo ng negosyo ng banana Q. Ay, hindi maganda yun. Tandaan mo, ang Lord binigyan tayo ng kanya-kanyang talent. Binibigyan tayo ng kanya-kanyang specialty ba tawag doon? Kaya dito, tulungan niyo ako. Ama, specialty. Yung nararapat na para sa'yo. Skill! Yan! Kasi pag sinabi kasi skill, mayroon kang nararapat na para sa'yo. Na ito po yung pagyamanin mo para maging successful ka. Okay ba yun? Huwag tayong gaya-gaya. Di ba? Huwag tayong gaya-gaya. Ang kailangan natin, manalangin sa Diyos. At binigyan na tayo ng Lord ng kakayahan para magamit ito, para maging successful yung buhay po natin. Okay? So yun dapat yung heart natin. Di ba? Hindi man masama mainggit, di ba? Ang kailangan gawin mo inspirasyon. Ay, si Kuya Z, umasinso yung buhay. Magsikap din ako. Amin, magsikap din ako para maging tulad din niya. Amin, ganun lang. Di ba? Tingnan mo si Kuya Z, di ba nakakatawa yung patutuwa kanina? Gamitin lang natin muna. Kasi hindi siya tumigil mangarap. O di ba? So mayroon na siya doon sa painting ba yun, Kuya? Tapos mayroon na naman siya ngayong... O di ba? So ganun ang buhay natin. Habang nandito tayo sa mundo, huwag tayong tumigil mangarap, mga kapatid. Sige lang. Di ba? Hanggang maabot mo yung time na magulat ka na lang, paisi-isi ka na lang. Okay? May mga tauhan ka lang, tumatak mo na yung business mo, tapos sa bahay ka na lang, pa-coffee-coffee ka na lang, pa-shopping-shopping ka na lang. Aboy, bakit hindi? Ang plano ng Lord, hindi lang needs yung kailangan natin, pati wants. Amen? Ganun ang Kristiyano. Di ba masama ba kung ikaw yung masinso na sa buhay, papunta ka sa beds, pa-coffee-coffee ka na lang, na halagang 350 ang isang tasa? O, di ba? Masama ba yun? Hello? Enjoy mo yung fruit. Enjoy mo. Di ba sabi ka, enjoy natin yung Christian life. Natin, enjoy your blessing. Nakuha mo yung kay Gina. Enjoy your blessing. Di ba? Enjoy mo yung fruit ng iyong labor. O, di ba? Hindi masama yun. Hindi masama yun, mga kapatid. Hindi po. Hindi masama yun, at least yung pinaghirapan mo, yung pinagsikapan mo, nagbunga. Okay? Nagbunga. Kaya huwag kayong magsawang pangarap. Huwag kayong mainggit.
Awit 37 verse 1 to 3. Siguro, alam na lang ni Pastor Mar. Okay, di na muna natin kanta ni Pastor Mar. Paborito ni Pastor Mar to eh. Awit 37 verse 1 to 3. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitang liko nilang gawa. Tulad ng damo, sila'y nalalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Tingnan natin sa verse 3. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Tingnan nyo kapatid, hindi ka nag-iisa. Mayroon tayong karamay, katuwang sa mga pangarap sa buhay. Amen? Di ba? Diba? Ang kailangan lang mangarap tayo. Hindi po masama mangarap. Ini-encourage din ang word na mangarap para matuwa naman yung parents natin at yung ating Panginoon. Amen ba tayo? Amen. O, pangalawa. Tuloy tayo sa pangalawa. Pangarap pa rin. Wala pa. Pangalawa. Ang pangarap ay may kakayahan na makita ang opportunidad upang lumaya ka sa nakaraan. Agree ba tayo doon? Yes. Ang pangarap pala, sabi dito, ay mayroon siyang ability o kakayahan na makita mo yung opportunidad para lumaya ka sa nakaraan. Parang ito poverty yung buhay natin. Okay, mahirap ka, doon ka sa dati. Now, kung mayroon ka bang pangarap, ang dami mo palang makitang opportunity. Tama mo ba? Pag ikaw ay may pangarap, lahat na pumapasok sa'yo, sa isipin mo agad na ito yung opportunidad. Tama mo ba? Pag may in-offer sa'yo, ay opportunity na ito. Ganun pala kasi mayroong kang pangarap. Dahil kung ikaw walang pangarap, lahat ng mga oportunidad na dumaan sa buhay mo, binabaliwala mo yun. Di ba? Kung gamitin natin yung buhay ni JR, bakit siya nag-aalaga ng hayop? Okay? Di ba kung sa isip, unang kwenta yan, gastos lang. No! Hindi nyo ba alam, pag nabinta yan, libo yan. Amen? Di ba? Di ba? Hindi nyo ba nakita? Oportunidad yan. Kasi kung may pangarap ka na umasinso ang buhay mo, lahat ng pumapasok na oportunidad, i-grab mo yun. Tama? Johnson nga, walang sawa sa katrabaho. Mayroon na siyang grab. Grab na rin na. Grab mo Johnson. Di ba? Sige pa rin, ang trabaho habang malakas, maghapon, pagdating sa gabi, di ba, nagagrab siya, hindi siya nagsawa, hindi siya napapagod sa buhay kasi mayroon siyang pangarap. Anong pangarap niya? Karoon ng anak. Kailangan na natin tumawa para naman hindi tayo maging seryoso. Amen? Mga may natok na kayo dyan. Di ba? Mayroon siyang pangarap. Maganda para magkaanak. Baka man, pumunta ka na doon sa Quiapo, himo-himo ka na doon kay Itim, di ba? Itim, nasa rin na ngayon. Sasayaw sa ano? Sasayaw ngayon? Sa Orlando. Na kailangan, manalangin lang tayo. Hindi pakalooban ng Panginoong kapatid. Amen? Magulat ka na, baka triple yan pagdating ng panahon. Okay, maging for na yung bibi nyo. Okay, so tuloy mo tayo. So ganun pala, daming opportunidad na dumarating sa buhay mo. Kasi kung may pangarap ka, dapat lahat na dumating na opportunity, i-grab mo yun. Matay mo ito pala yung paraan para umangat yung buhay mo. Amen? Di ba? Hindi naman masama yun eh. Di ba? Pag may in-offer sa yung work, gano'n sweldo. Ulit naman. Naku! Alam niyo po ba, yung maliit, yun ang nagpapalaki sa sweldo natin. Kasi mas mainam kung mag-start tayo sa konti. Kasi kung nag-start ka sa malaki, maaaring mawala yun. Baka hindi ka na sanay tumanggap ng maliit. Pagkaroon na experience yung GR. Si Lord kasi di ba nagbigay maliit? Pagkatiwalaan ka sa maliit, pagkatiwalaan ka sa malaki. Yun yung na-prinsipyo na Biblia. So ganun dapat tayo. Huwag tayong maghangad ng malaking sweldo. Tingnan mo muna yung capability mo. Tama ba yun? Yung ability mo. Kakayahan mo kung karapat-dapat ka doon sa above minimum. Amen? Alam niyo po ba na ang mga may-ari ng kumpanya, may puso din yan. Tama mo ba? Si ZR siguro nag-start yan, I think 20. Amen? Naging 20, 30, hindi natin alam. Ngayon, naging 50 na. Malay mo. 15 daw, 15. 15 pala ako, di ba? Di ba? Ganun lang naman yan
eh. At nakita nung manager mo o yung may-ari ng kumpanya na ikaw pala ay karapat-dapat sa 50 mil, why not? Tama po ba? Eh kung hanggang ng ganong kalaking sweldo, hindi mo naman pala kaya. Nagkwento sa akin din siya, gusto nga niya sumuko. Hirap pala pasal na ganitong trabaho, malaki na sweldo. Pagtrabaho ng manager, akin pa. Kaya minsan pag malaki sweldo po, dami talagang trabaho din. Tama naman din yun. Kaya mo ba? Okay, 100,000, wala ka ng tulong. Isang buwan. Oh, di ba? Oh, di ba? Alam mo ba, blessing yan. Di ba? Kung minimum ka, Lord, thank you. Dahil pumunta ako dito, hindi sweldo ang hinahanap ko, trabaho ang hanap ko. Dapat lagay nyo sa, natin, sa pananampalataya natin yan. Kaya tayo nag-a-apply dahil work ang hanap natin. Tama po ba? Hindi tayo nag-apply para sa sweldo. Kaya natin ang Lord ang magpala sa atin. Dahil sabi ni Lord, ang pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen? Diba? So kailangan lang natin yung mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Diba? Kailangan kung gusto mong mangyari yung gusto mo church, yung mga opportunity na dumating sa buhay po natin, i-grab natin. Diba? I-grab po natin yon dahil ang ganda, napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Amin ba yan? Niwala pa kayo doon? Jeremiah 29:11? Sabihin ko pa ba yun? I know the plans I have for you. Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. Plans to prosper you. To prosper you. Not to harm you. Plans to give you hope. To give you hope. Tingnan may pag-asa na tayo sa hinaharap. Hindi lamang po sa earth, even eternal. Amen! Even eternal. Mayroon na tayong pag-asa with Jesus Christ. Kaya church, mangarap tayo. Lahat ng opportunity na dumating sa buhay natin, i-grab natin. Okay, dahil sabi nga, kung mayroon kang pangarap, di ba, makikita mo doon na lahat ng opportunity na dumang sa buhay, ito yung naging daan para mahakong ka sa kalalagayan mo ngayon. Sabi nga, lumabas ka sa comfort zone mo. Yes. Dahil mamaya, pag nandiyan ka lagi nakamukmuk sa bahay, dahil sa kwarto, pasilpon-silpon, walang mangyayari sa buhay mo, kapatid. Darating ang araw, magdududod ka nga ng asin. Masalamat tayo, may parents pa tayo. Paano kung wala na sila? Kaya habang nandyan pa sila, yung ating pong buhay, kailangan na natin i-train. Amen? I-train natin unti-unti. Tingnan natin yung mga nanay natin kung anong ginagawa araw-araw. Diba? Magluto, maglaba, maglinis. Diba? Doon pa lang may training na eh. Diba? Mawala man sila, alam mo na magluto. Marunong na magluto, pritong itlog. Sulog pa. Hallelujah, glory to God. So ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. 29 verse 11 ng Jeremiah. Okay? So ganoon pala ang Panginoon. Binigyan tayo ng talent para maging successful yung buhay natin. Mababasa po natin sa Matthew 25 verse 14 to 26. Matthew 25 verse 14 to 26. Ito yung binigyan ng 1,000. Yan, ano yung pastora? 2,000 at 5,000. Amen? So yung 2,000 o yung 5,000, anong ginawa niya? Kinalakan niya at kumita. Pinuhunan at kumita. Yes. Ganun din yung 2,000. Pero yung pangatlo, anong ginawa? Tinago. Hello, church! Sabi ko kanina, mayroon tayong skill. Amen? Amen. Amen? Tignan mo si Pastor, nag-start na yan sa puto. Ano na ngayon, tubigan na? O, di ba? Kasi may pangarap sa buhay. Kung alam nyo lang yung buhay niya, nandoon pa yan sa upper deck. Saan po kayo ng upper deck? Upper na lang yan, di ba? Kasi saksi kami doon eh. Mga ano pa kami noon. Mga musmus pa lang kami sa pananampalataya. Kaya marami pa mga gulo-gulo na nangyari sa buhay namin. Pero nagpatuloy kami. Nasaksihan namin yung kanyang pagluluto. Ang hirap. Hindi ko kaya yung init. Pero dahil may pangarap siya, tiniis siya. Amen? O, tingnan mo yung nangyayari. O, di ba? Nagpapakain na siya sa atin ngayon. O, di ba sama yan? Pag pumunta nga ako sa kanila, dami akong baon ng puto eh. O, di ba? So, tingnan mo yung tao na may pangarap sa buhay, naging successful, magugulat ka na lang mula sa puto, na mayroong karinderya na. Karinderya na ba tawag ng kapatid? Tapos may tubigan pa. Imagine, church! May mararating.
Kasi mayroon siyang pangarap. Yung talent na binigay sa kanang Diyos, ginamit niya. Yes. Kahit mismo lang yan, kapatid, magluto-luto ka lang. Piso-piso lang yan. Magugulat ka sa piso, naging libo-libo na pala. Yes. Totoo. Kaysa naman nakatumanga ka sa bahay, naghihintay ka ng ano, wala mangyayari. Ano sabi ng Bible? Tingnan mo natin yung verse 26 at 27. Doon pa rin sa text to, ha? Matthew 25. Sabi po sa 26 at 27, pinagpala ko, Pastora, praise the Lord, hallelujah, glory to God. Talaga mamahalin pa kaysa dito sa kay Paulo. Branded. Branded pala. Branded, sorry. Okay. Glory to God. God bless you, kapatid, sa iyong mabuting puso. Sabi sa 26 at 27, masama at tamad na alipin. Tamad. Ayaw pala ni Lord ng Tamad. tamad. Totoo. Amen! Sabi pa nga ng Bible, tamad, huwag kakainin. Hallelujah. Di ba? Ayaw ng Lord ng tamad. Ayaw ng Lord ng mga Kristiyano ay tamad. Dapat tayo ay maging mas hipag. Okay, dalas na tayo para matapos na tayo. Ang pangarap ang susi upang magtagumpay sa buhay. Tama? Hello? Kaya kung may pangarap ka, may tendency maging successful ka. Tama? Kasi pag wala ka pangarap, anong mangyayari sa'yo? Hindi tayo katulad ni Juan Tamad. Di ba si Juan Tamad nakakalang? Huwag ganon. Ang mga anak ng Diyos ay masipag. Tama po ba? Kaya kung naniwala tayo na ang pangarap, kung susi yan para maging successful yung buhay mo, abay mangarap ka na, kapatid. Amen? Mangarap pa natin na natin si Pablo. Basahin natin mga verses na to. Romans chapter 12 verse 20. Sabi ni Pablo, Romans 15 pala, Romans 15 verse 20. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo. Ano ang pangarap ni Pablo? Ipangaral yung salita ng Diyos. Tama? Sa English version. I was always been my ambition. Sabi niya, to preach the gospel where Christ was known. So gusto niya pala, yun yung ambition niya. Diba? Na ipangaral ang salita ng Diyos o mabuting balita sa mga taong hindi kilala si Jesus. Now, anong pangarap natin? Diba? Mangarap ko talaga ba, naging dishwasher na lang? Hello. Di ba dapat pag dishwasher, papunta na yan sa ship na? Ship na ba sa doon? Di ba? Kasi pag naghuhugas ka, dapat may improvement. Ano ba sunod sa paghuhugas? Magmamapa. Naghiwa. Naghiwa na. Taga-test na. Di ba? Quality control na. Dapat ganun yung buhay natin. Mula sa lupa, hihinga sa folding bed. Mula sa folding bed, hihinga sa kama. Tama ba tayo nun? Di ba ganun ang buhay natin? Na-experience ka sa buhay yun. Di ba? Mula sa pagtatanim, ikaw na ngayon mag-hari ng taniman. Di ba? Ganun lang yung buhay. Ang buhay Kristiyano, dapat nagpo-progress. Tama ba mga kapatid? Nagpo-progress dapat tayo. Ano ba tawag sa Tagalog, kuya? Nag-i-improve ba? May pagunlad! Tama! Thank you so much. Dapat ganun! Di ba? Payag ka na lang ba na puro na lang tuyo ulam mo? Umaga, tanghali, Sino gabi. naman? Di ba pwede naman dyan bangos? Yes, narinig. Naalala ko tuloy si Jojo. Amba na naman yan! Okay ngayon, bangos na tayo mga kapatid! Sabi ko, okay na yun, no? Kasi nagsisimula pa lang tayo. Dati naliligo tayo saan? Sino ka-experience? Alam na. Okay, saan na tayo naliligo? Sa beach na. Ganun lang naman. Di ba magsimula tayo sa ganyan, papunta sa pang-angat. Sa resort. Resort na tayo. Hindi niyo ba napapansin yun? Di ba? Ang laki ng improvement natin. Amen. Ganun dapat yung buhay natin, may progress sa buhay. Kaya pag may ambition ka, mangyayari at mangyayari. Ano pa? 1 Corinthians chapter 9 verse 23. Sabi pa ni Pablo, 1 Corinthians 9:23. Sabi niya, ginawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Tama?
Sabi ni Paul, ginawa niya ang lahat ng ito. Ibig sabihin, na-experience niya yung hirap, yung gutom, yung sakit. Ginawa niya yun. Alang-alang lang sa pagpapayag ng mabuting balita. Pero ang sabi niya, ginawa ko ito, bakit po? Ang sabi niya, para makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Kapatid, pag ikaw ba yung masinso, ibang tao ba ang makikinabang? Hindi. Tama ba? Si Paulo nga, na-experience natin, na-inambulan na tayo. Amen. Salamat kapatid. Pagpapalain ka patuloy ng Panginoon. Totoo yung bata na yan. Siguro baka mas mahal pa niya ako kay Pastora eh. Minsan pag umuwi ako, Pastor, nakakatawa yung mga ganun bata. Ano ba? Mayroon pang babaon, di ba? Nakakatawa ganun. Kaya binibis ang Panginoon yung mga ganung bata. Kasi nga, yung pangarap nila na fulfill. At nangarap pa rin, huwag magsawang mangarap. Amen? Kasi nga, yung batang ito, talagang alam natin yung paano siya naghirap. Na-experience kasi nila yung hirap namin before. Ayan sila ni Jake, kami talaga yung mga noon. Alam nila yung mga hirap na kung saan-saan kami. Paikot-ikot talaga kami ng masinan, di ba? Minsan, para nasa impyerno na kami, na-experience kami, nasa impyerno kami. Nasa taas kami, dito yung lutoan ng dinapay ang init. Kaya lang kami niluluto doon. Alis na tayo dito. Di ba? Pero nagtuloy kami sa Panginoon. Amen? Hindi tayo sumuko. Di ba? Kaya mapalad tayo mga anak ng Diyos. Tingnan natin, lahat ng ating pinaghirapan, ikaw ang makikinabang. Amen? Hindi ibang tao. Okay, last verse. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Tingnan nyo ha. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Ito na yung uli ha. Ako'y iaalay na. Ang bigat naman sinabi ni Pablo. Ako'y iaalay na. Ibig sabihin mo, mamatay na siya. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan ako lumalaban sa takbuhan. Amen? Representatin ito yung pangarap. Natapos ko na dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng tagumpay. Amen? Tingnan niyo po yung ginawa ni Pablo, yung experience niya super hirap talaga. Pero sa kabila naman, naging successful po siya. Ano tinanggap niya? Crown of Glory. Crown of Glory. Church, pag kayo naging successful sa buhay, huwag naman pong kalimutan ng Panginoon. Yun lang ang gusto kong advice sa inyo. Kasi, hindi tayo maging successful kung wala ang Lord sa buhay mo. Kayo mismo ang nagsabi. Diba? Kayo mismo ang nagsabi. Pag wala si Jesus sa buhay natin, wala tayong magagawa. Sa word na ito, naway mag-ring na ito sa heart ninyo, kapatid, mangarap kayo. Gusto ko i-challenge kayo. Ang taong walang pangarap ay patay. Tama po ba? Alam ka naman mangarap pa kung patay na yun. Buhay tayo, tama? Amen! Mangarap tayo para matuwa ang parents natin at ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat, Ama, sa mga salita mo namin natutunan ngayon. Thank you so much, Lord, sa mga puso nilang bukas. Sa mga salita mo, Diyos, dalangin ko, Lord God, dalhin mo ito ng maingat sa kanilang mga puso. Ang mga salita mo at silihan mo ng banal mong espiritu upang ito di manakaw ng kaaway. Bugos, Lord, magpapaalala ito sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ama, thank you so much sa Banaba. Natutuwa ako dahil nagbunga, umunlad. Thank you, Lord, sa iyong patnubay at sa iyong pagsama, Panginoon. Patuloy mo, Lord, embrace ang mga anak mo sa church na ito, Panginoon. Lalo na yung bukas ang kamay, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga negosyo, Lord, pagpapalain mo, Panginoon, upang makapagbukas pa kami ng mga gawain mo, Panginoon, para maihayag pa namin ang mabuting balita sa iba pang mga tao, Diyos. Lord, I pray na pagkaisahin mo sa isang layunin, Lord God, na pa-fulfill ang plano mo sa church na ito, Panginoon, Lord God. Maasa kami ang espiritu ng pagtutulungan, pagkakaisa, pagdadamayan, manatili nawa sa church na ito. Salamat, Lord God, sa pagtugon mo sa mga panalangin ito. Binabalik po namin sa iyong mataas na pagpuri. Parangalan pa sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Isos. Ang lahat ng pagpala ay sumigaw ng Amen. Amen. Amen.
Dumakunan po tayo sa pagbibigay. Makibasa po tayo sa 2 Corinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ang verse na po ito ay nagsasaad siya na magbigay ng bukal sa ating puso, hindi dahil sa sapilitan o dahil sa kailangan magbigay. Dapat magbigay po tayo ng masaya nagmula sa puso po natin. Kaya tayo po ay magbigay.
salamat po sa mga anak mo na narito. At maraming salamat din po, Panginoon, sa mga nakapagbigay na rin po hindi nakapagbigay, Panginoon. Panginoon, i-bless mo po itong ikapo. I-bless mo din po yung mga hanap buhay ng mga anak mo, Lord. Negosyo nila, Panginoon, yung source of income nila, Panginoon. Panginoon, naway itong ikapo, Panginoon, magamit ito sa iyong bahay pa ng bahay. In Jesus' name, Amen.